Tawag nito, kahapon ay undas. Lahat po ng mga tao ay pumupunta doon sa kanilang mga patay. May mga nakikita ka rin doon sa mga Facebook, even sa YouTube, biglang naglalabasan yung mga teachings about ito sa mga Halloween. May mga nagsasabi na yung Halloween ay cult at galing sa pagan. Kaya dapat huwag ka nang pumunta doon sa araw ng patay. No? Dalawang bagay ang aking pong lumalaro sa kaisipan. Talagang Halloween party ay hindi dapat ipagdiwang. At kaya nga Halloween party, ang pinagdidiwang mo doon, demonyo, mga creature mula sa impyerno, mga tikbala, mga patay, mga multo, kung anumang basta nakakatakot. No? Kung kumbaga, para doon sa Halloween party, ay ang pinopromote mo ang kasamaan, ang mga demonyo. Kaya dapat, hindi tayo nakikijoin doon sa Halloween party. Kapag tayo po ay nakikijoin doon sa Halloween party, yung inviting demon. Yung inviting demon doon sa ganong klase ng gawain. Pero kung halimbawa, hindi talaga maiiwasan, you need to prepare your heart to become light of the world doon sa party na yun. No? Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. No? So, yung mga ganitong bagay, Tapos, when it comes naman sa pagpunta ng patay, sabi mo ka na pupunta ng patay kasi nga, pagan worship yan eh. In my personal point of view, at nirespeto ko po yung kanilang mga paniniwala, no? In my personal point of view, opinion ko po ito, at nirespeto ko yung opinion ng iba. Hindi tayo pumupunta doon sa patay. Pumupunta tayo doon sa buhay. Kasi, kailangan natin silang palalahanan na darating ang araw, dyan din ang punta natin. The question is this, saan pupunta yung ating kaluluwa after nito? So dapat, mahalagang malaman din naman na mga taong buhay, na merong hangganan ng buhay. Amen. May kahandungan ng buhay. Kaya ngayon pong umaga, ay gusto kong talakayin ito. No? Maaari ito yung teaching, preaching, no? Para maintindihan natin na ang tao, hindi siya walang hanggan dito. Ang tao mayroong hangganan. Ang tao mayroong katapusan. After nito, the question, saan ito pupunta? Bagamat ito'y alam na natin kung saan ito pupunta, mahalagang malaman din natin kung tayo nga ba ay pupunta doon o pupunta sa baba. No? Mahalagang masalamin natin ang ating mga buhay. No? So, saan pupunta ang kaluluwa pagkatapos namatay? Ang tao ay binubuo ng tatlo. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin ng walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So ang tawag po nila dito sa studies nito, yung tinatawag na trichotomy. Pag sinabing trichotomy, ibig sabihin ito, the word tri, tatlo. Trichotomy. Ibig sabihin ng tatlo, tri. Yung economy, division yun, the body, the soul, and the spirit. And that's the word trichotomy. No? Ang tao binubuo ng tatlo, ang katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang tanong nito, kumbaga, ang katawan at ang kaluluwa ay merong, ang katawan at ang espiritu ay merong pupuntahan. Saan pupunta yung kaluluwa? Ang sabi po ng Biblia, tingnan po ninyo at pansinin, pag-study, mangangarap from 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. Ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. So sa mga dalawa lang po ang binigay niya sa katagang ito. Ano po yung binigay? Yung katawang lupa
na kung saan after na mamatay, babalik sa lupa. Kasi doon siya nanggaling. Alam naman natin, the book of Genesis, ang kinuha ang tao mula sa alabok, nilikha ng Diyos ang tao. So, itong katawan ito, mula sa alabok at babalik siya sa alabok. Babalik siya sa lupa. Ang katawan natin, mapapansin natin, kahit ligo tayo ng ligo, mamaya may mga lumalabas na libang. No? Kasi nga, doon nga siya nanggaling. At sabi dito, ang ating spirito ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. So sa mga kapatid, meron silang parehas na pupuntahan. The question, saan pupunta yung kaluluwa? Ang kaluluwa is a decision maker. Sa akin pong personal na pagkakaintindi, depende sa kaluluwa, dahil siya yung decision maker, depende ito kung saan ito niya gagamitin. Ang kaluluwa ito yung information na natatanggap niya. Ngayon, kapag po yung ating kaluluwa, mas binibigyan ng importansya ang mga bagay na pang-spiritual. Amen ba yan? Kapag ang iyong kaluluwa ay binibigyan mo ng importansya, ang iyong kaluluwa binibigyan mo ng importansya patungkol sa spiritual, ang spirito sumusunod. Pakukuha po. Kapag naman itong kaluluwang ito, ay mas nakapokus siya sa mundo, sumusunod yung katawan. Sumusunod yung spirito. Nakuha po. No, kasi nga, siya yung decision maker. Siya yung gumagawa ng kanyang plano sa kanyang buhay. Ano ba susundin niya? Mga bagay mo sa sanlibutan nito o mga bagay na patungkol sa spiritual. Siya yung decision maker. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, ang isang tao na pinakamatalino na nabuhay sa ibabaw ng mundo nito at wala nang ibang tatalino ba maliban sa kanya. Hanggang doon na lang sa kanya. Kahit siya ay hindi niya masagot kung saan pupunta ang kaluluwa. Bakit? Kasi depende yan sa tao. Ako po, sabi po ng Biblia, mga Ngaral 23:21, ito po ay sinulat ni Solomon. Kahit po na si Solomon ay hindi rin niya alam kung saan pupunta ito. Sabi niya, sino ang nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa taas at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kalaliman. Nakuha, sabi niya, patanong, sino nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat? Kasi nga, depende yan sa kanya. Amen. Kahit siya, di niya rin masagot No, kaya nga binigay niya kung aakyat pa siya sa taas o bababa sa kalaliman. Kaya po, pagkatapos ng tao ay mamatay, sabi dito, saan nga ba pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos na mamatay? Ano po sagot? Depende yan sa iyo. Bakit? Kasi life is a matter of choice. Amen. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Meron tayong kalayaang pumili kung ano ang pipiliin natin. Either na life or death. Either a blessing or curse. Kung maalala po natin, yung sina Eva at Adan, nilagay doon sa Garden of Eden, at doon sa Garden of Eden, nandun po yung dalawang klase ng puno. Ano daw po yung dalawang klase ng puno? Yung halaman ng punong kahoy ng buhay at yung punong kahoy ng bunga ng masama at ng mabuti. Nilagay po yun sa gitna. At tanong ko ganito, kung ang tao nilagay doon, bakit nilalagay pa ng Diyos doon? Bakit? Kasi to test nga yung pre-moral will. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Gusto tingnan ng Diyos kung ano pipiliin mo. Yung puno na nagbibigay buhay o yung puno ng bunga ng masama at ng mabuti. Nilagay doon ang tao. At doon sa pagkakalagay doon, nagbigay ng babala ang Panginoon. Makakain mo lahat ng punong nasa gitna, lahat ng nangyan, huwag lang yung punong nasa gitna iyon. Kapag kinain mo iyon, sabi ng Bible, tiyak, mamamatay ka. So, nagbigay ang Diyos ng babala. But, hindi niya kinontrol. Bagkus, hinayaan niyang magdesisyon ang tao. Nakuha po. Kaya naman,
Kaya naman nung nandun sila, anong ginawa? Mas pinili yung mga bagay na makakapagpasama sa kanya, mas pinili niya yun, rather doon sa buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos. Amen. So, ito po yung munting pag-aaral natin po. Dahil po konti po tayo, isipin natin sa heart natin na mahalaga na makita din naman natin ito. Time will come po, magiging tagapagturo po kayo at magagamit po itong teaching na ito. At least kung meron man po nagtatanong sa inyo, mahalaga na meron tayo may sasagot. Amen po. Amen. So, depende po yan sa atin. Nakita natin, mas pinili ni Eva at Adan ang kumain ng bunga ng masama at ng mabuti. Dahil doon, ang buhay nila ay naging miserable. Pero siguro, kung hindi kinain nila yung bunga ng masama at ng mabuti, kinain nila yung buhay, yung puno ng nagbibigay ng buhay, marahil, mga immortal tayo. Walang kamatayan. Pero dahil sa pagsuway natin sa Diyos, sa Kanyang tagubilin, kaya tayo naging immortal ba? Tama ba? Immortal. No? Namamatay tayo dahil doon sa pagsaway ng ating Panginoon. Kaya, depende po yun sa atin because of our choice kung saan pupunta yan ng ating mga kaluluwa. Ang tao kapag namatay, dalawa lang kanyang pupuntahan ng kanyang kaluluwa. Alam naman natin yan, langit at impyerno lang. Walang middle. No? Walang middle. Walang walang binabanggit patungkol sa purgatorio. Kundi ang binabanggit lamang ng Biblia, langit at impyerno lamang. Katulad ni Solomon, binanggit niya yung kaitaasan at magkalaliman. Dalawa lang yung binanggit ni Solomon No? Even in the New Testament, dalawa din naman ang binabanggit at wala kang makikita na word, letra por letra, yung salitang purgatorio. Kumbaga, dinistinguish ng Biblia na pagkatapos ng mamatay na ito, ay dalawa lang yung kanyang pupuntahan. Tignan po natin. Sabi ng Bible, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos nito, paghukom. Pag po namatay ang tao, huhukuman na po siya. Hindi po siya yung paniniwala natin na lilipo-lipo yung paligid at suya mo kahit minsan sinasabi pa nila nagaan yung paru-paro, nagaan yung ng ganito. Hindi po. Pagkatapos po niya mamatay, huhukuman na siya ng Diyos. Pag sinabing paghuhukom, na paghuhukom doon sa taong namatay, dalawa lang yung kanyang pwedeng puntahan. Huhukuman siya, guilty or not guilty. Nakuha po. Sabi lang pagkatapos, minsan lang mamatay, at pagkatapos ay ang paghukom. Ibig sabihin, huhukuman na siya ng Diyos pagkatapos niyang namatay. After nun, hindi na siya yung mga paniniwala na meron po tayo na babalik yung patay. Meron tayong 9 days, 9 days, meron 40 days. Sa atin, kumbaga, hindi natin masyadong ina-acknowledge yun. Pananaw ko po yun. At nirespeto natin yung pananaw ng iba. Brother Robert naman, kapag merong patay, merong nagyayaya sa atin, pumupunta tayo sa 9 days, pumupunta tayo sa 40 days, okay lang ba yun? Kung hindi tayo naniniwala, ako po pumupunta. Bakit? Bakit? Kasi nga, hindi tayo pumupunta doon sa patay. Pumupunta tayo doon sa mga buhay. Amen. Kumbaga, ginagamit natin itong mga tradisyon na ito, ginagamit natin itong tradisyon na ito para ipangaraw sa kanila ang mabuting balita. Amen? Kahit ano po yung pananaw nila, pwede natin ituro sa kanila yung truth, and the truth will set you free. Kaya kung meron na nag-invite sa atin ng 9 days, ng 40 days para panalangin sa patay, tayo po ay pumupunta. Bakit? Kasi hindi tayo pumupunta doon sa patay, pumupunta tayo sa buhay para at least mabuksan ang kanilang kasipan about doon sa truth. Amen. So, hukuman na siya ng Panginoon. Tingnan natin, biblical example. Sabi ng
Luke 16, 19-20, nahaba po ito, pero bibilisan natin para makita natin, gusto natin makita. Sabi dito, may isang mayamang lagi nakasuot ng mamahaling damit, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi na nangangalang Lazaro, tagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So, dalawang tao. Ang tao, isang mayaman at ang isang pulubi ng pangalan ay Lazaro. Bakit? No, ang mayaman, marahil ang sumisimbolo nito na yung mga taong walang pakialam sa Diyos, kundi ang kanilang pakialam dito sa mundo ito. No? Wala silang panahon para sa church. Wala silang panahon para sa Diyos. Kumbaga, ang focus lang nila ay patungo sa pagpapayaman. Take note, hindi po masama ang pagyaman. Gusto po natin lahat yan, umulad ang buhay natin. Dahil isa yan sa pinaplano ng Diyos, isa yan sa mga mangyari ng Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon, I have plans for you, plans to prosper you. So yung isang plano ng Diyos at hindi po natin kinokontra yung pagyaman. Hindi po ito anti-rich po. Kumbaga, pinapakita natin ito kapag ang focus ng buhay natin sa mga bagay na material ito para pera, yaman, walang problema. Pero kapag yung kaluluwa naman natin, no, ang siyang napabayaan, sabi ng Bible, di ba? Alam natin yung kwenta? Makuha mo man ang kayamanan sa buong mundo, pero kahit sa isang kaluluwa mo, no, saan ito pupunta? So, mahalaga. So, ini-symbolize na yung tao, wala siyang, hindi na binibigyan ang mga bagay na pang-spiritual. Kung bibigyan man yan, hindi masyadong ganun kasinsir. Yung pulubi na si Lazaro, is-symbolize ng mga Kristiyanong martir. Nagtitiis, nagtsatsaga sa mga bagay na meron na nasa paligid niya. Yun ang dapat na kahit konti yung kita, ang mahalaga, kumita. Isa symbol na mga Kristiyang martir. Hanggang magtiis, alang-alang sa Panginoon. And that is the symbol. That is the typology ng dalawa. Kasi wala namang pagtanggap dyan eh. Kasi si Lazaro pumunta doon sa Abraham's bosom. No. Okay, tuloy natin. Verse 20, sa hangad na matapunan man lamang ang mga mumo na uhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ng kanyang mga sugat. Verse 22, namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanong ng mayaman si Lazaro ay nasa piling ni Abraham. Ano? Parehas silang namatay. Tama po ba? Amen. Pero hindi sila parehas pinuntahan. Saan pumunta yung pulubi? Ang sabi daan, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Totoo po ito. Based on the testimonies, mga taong namamatay, nakakakita sila ng mga spiritual things. Bago sila mamatay, may mga testimony po. Bago sila lubugin ng kanilang mga mata, isaraytiplo ang kanilang mga mata, nakakakita sila. Bakit? Kasi dumarating yung sundo na yun, yung anghel na yun, ang kukuha sa iyo para dalhin ka kung saan ka dapat dalhin. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng funeral service, di ba pinagpipray ko yung patay? Ang prayer ko ay ganito, Lord, sunduin mo siya ng mga anghel at dalhin mo siya kung saan ito nararapat. Dalhin mo siya kung saan siya nararapat. Upang hindi siya makagala doon sa mga bagay kung saan na dapat. Kaya pinapakuha natin ito sa mga anghel at dapat itong tawag ito. Dapat itong dalhin kung saan ito nararapat. Sabi dito, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Bakit si Abraham? Si Abraham is a man of faith. Amen. Doon siya. So, dahil he is a man of faith, doon sa tinatawag na paradise. Naalala ninyo yung taong namatay doon sa krus na dalawa? Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kasama doon si Abraham. Amen. Pero yung paraiso, hindi pa ito langit. Paradise yan. At dating ng Panginoon, lahat na yung dadalhin doon sa heaven.
Amen po. Okay, sabi dito, namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa gitna ng mga patay. Yung word na daigdig ng mga patay, ang salita sa ibang translation, Hades. Ang Hades, ito ay isang lugar na kung saan nandito yung impyerno. Pero hindi pa talaga ito ang impyerno. Ang impyerno ay yung gihina, the lake of fire. Yung Hades, kukunin yung lahat ng tao doon sa Hades ang itatapon doon sa gihina, ang sabi po ng Revelation. Pero doon sa Hades na yan, ay compartment yan na kung saan nandyan yung lahat ng mga tao na nagpasasa sa buhay, hindi tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, dyan sila. At habang nandyan sila, nagdurusa na sila dyan. Napipikat po. Ngayon, sabi niya, sa gitna ng pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, ang tawag dyan, Hades. Nagdurusa na. It's a place of torment. It's a place of punishment. It's a place na kung saan ay tormented na sila. Verse 24. Kaya sumisigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na sausap sa tubig sa dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil ako'y nahihirapan. Ano sagot? Dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. No? So, ibig sabihin, yung daigdig ng patay, apoy pala. At tama, ngayon yung translation ng Hades. No? Apoy. Nahihirapan siya. Is a place of torment. Ito nga po, nahihirapan siya. Sabi niya, muna sumagot si Abraham, anak. Ito, pansinin niyo. Bakit siya dinala doon sa torment, doon sa Hades? Pansinin po ninyo. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw pa ay nasa lupa. So, ano? Kaya nga dito na makapag-isip-isip ka rin. Alam niyo na, ituro natin yung word na YOLO. You only live once. Dahil you only live once, kaya enjoy, party. No? Buhay pala nila, hindi lang doon Kaya sabi dito, anak, alalahanin mo, nagpakasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Nag-enjoy siya sa mga bagay na dito sa lupa na akala niya walang katapusan. Pero di natin alam, lahat ng nasa lupang ito ay mayroong hangganan. May katapusan. So, nakita natin dito na kung saan itong mayaman ito, they will enjoy life. At wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid niya at maging sa kanyang sarili. Tingnan niyo si Lazaro. At si Lazaro naman nagtiis ng kahirapan. Okay, no? Tayo mga Christian, madaling yumaman kapag ang-believer ka. Kasi yung mabuti, nagiging masama. Yung masama, nagiging mabuti. Okay lang yan kasi alam mo yung pangangailangan ka. Okay, no? Itong mga ayaw ko nang manood ng news, kaya nakaka-stress No? Itong mga kontraktor na ito, yung dinadalang bag-bag na pera mula sa mga congressman. Sabi ko, ibigay niyo na lang sa amin muna yan. Kailangan namin No? Nagpapakasasa. Samantalang yung mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, lumulubog sa tubig. Kaya nga nagtataka ako, sabi ko, ngayon ko na nakikita, ang Manila di masyadong lumulubog, pero lahat na lumulubog na. No? Yun pala tayo. No? Kaya dito, kumbaga tayong mga Kristiyano, nagtitiis sa kahirapan. No? Nagtitiis kasi, no? Gusto natin mamuhay ng may katapatan, gusto natin mamuhay ng malinis ang kalooban. Nagtitiis tayo sa hirap. No? Pero huwag naman sanang manatili tayo dyan. Kung magagagawa rin tayo ng paraan, para umangat-angat din naman. No? We are a blessing. Amen? Hindi tayo pabigat. Amen? Pagpapala tayo, hindi tayo pabigat. Hindi porke kada punta mo doon sa kapatid. No? Kumbaga, we are a blessing. Kahit nahihirapan tayo, mag-share pa rin tayo ng blessing. Dahil alam natin na kapag nag-bless ka, naniniwala tayo, the Lord bless you. Amen. So sabi niya dito, sumalit kayo, inaalo siya dito, samantalang ikaw, sabi doon sa mayaman, samantalang ikaw naman, ay nagdurusa yan.
Nakita niyo po ninyo, dalawa. Okay, tuloy natin. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga narito ay hindi makapunta dyan. Ang mga nariyan ay hindi makapunta rito. Ngunit, sinabi ng mayaman, siniturin nyo, ito, sa 26, talagang hindi pwede. Kaya nga may pagitan eh. Kaya ikaw, kaya yung mga paniniwala natin, pag binabasag natin, manalangin ka na lang, manalangin ka. Kasi baka umakyat sa langit. Kasi konti lang naman yung kasalanan kanyang nagawa eh. Tandaan natin, meron tinatawag na siling malaki, siling maliit, parehas na siling. Kasalanang malaki, kasalanang maliit, parehas na kasalanan. At ang kasalanan ito ay hindi pwede maghalo yung kabanalan ng Diyos doon sa kasalanan. Ay hindi pwede umakyat. Kaya nagagay siya ng pagitan doon. Okay. 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon, ito po, kung gayon, amang Abraham, ipinakiusap kung puntahan mo lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, subuin po ninyo siya upang sila hindi niyang babala at nang hindi kumantong sa dakong pagdurusa. Nakikiusap, itong mayaman na to, kung po pwede, mabuhay si Lazaro. At pagsabihan, yung kanyang kapatid na merong 5 doon. No? Merong 5 doon na aking kapatid, kung pwede magsabihan. Take note. Part of studies. Okay, ito ba yun? Okay lang. No? Part of studies. Kapag namatay ang tao, kapag pupunta na siya sa impyerno, malinaw yun. Lahat ng meron sa kanya, yung pamilya niya, lahat. Malinaw yun. Buhay sa kanya. Bakit? Anong example natin ito? Alam niyo, may kapatid siya doon eh. Nakuha niyo? Ngayon, kapag ang tao namatay, pupunta siya doon, tatanggalin lahat ng mga memories mo. Bakit? Kasi pag nandun pa yung mga memories mo, yung anak ko, yung tatay ko, nandun yung kalungkutan, di ba? Yung guilt feeling, ay hindi, tanong sa lupa, hindi ko naman sila. Nakuha niya, tinatanggal ng Diyos yung memory na yon para makita mo lahat ng magaganda. At take note din, pagdating mo dun sa heaven, hindi yung asawa mo, anak mo, pamilya mo, ang makikita mo doon, ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay naborn again, tayong magkakapatid. Nakuha mo? Isang pamilya tayo. At ang ating ama, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. So yun po yung relationship natin. Mapapansin mo, mas tumitin pa ngayon yung relationship mo sa kapatid mo sa Panginoon natin doon sa relationship mo sa iyong kapatid sa labanan. Diba? Bakit? Kasi nga, binibuild yung relationship natin bilang magkakapatid. Nagkakapatid tayo, hindi dahil sa bunga ng laman, magkakapatid tayo dahil doon sa pag-circumcise ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Okay, so nakakuha po. No? So dito, pagdating mo doon, bakit? Kasi nandun yung pagdurusa, nandun yung guilt feeling, nandun dinadabukan niya yung kanyang sarili, nandoon yung tinatawag na pagmumura, kung sana nabubuhay pa ako, may dumating na tao na nangaral sa akin na salita na sana pinakinggan ko. Nakuha nyo? Kasi yung memory, hindi talaga tatanggalin ng Diyos yun para maintindihan mo na merong life after death. Nakuha po. So dito sabi na may 5 kapatid, subuhin ko niya siya upang bigyan babala at nang hindi sila mantong sa dakong ito ng pagdurusa. So alam natin, yung lugar na yun ay lugar ng pagdurusa. 29, muna sinabi sa kanila Abraham, nasa kanila kasulatan ni Moses at ng mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. Yung kasulatan, that is the word. Hindi pwede. Nandun yung word. Tingnan natin ulit. 30. Sumagot ang mayaman. Hindi po sapat yun. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay at muling nagbubuhay, pasinid ko ninyo ulit, magsisisi sila. Tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Alam niya, kaya siya pumunta doon sa impyerno dahil makasalanan sila.
Nakuha mo? No? Alam niya kasi, alam niya, bakit niya nasabi ito Kasi isa siya. Kaya sabi niya, magsisi sila at talikuran ang kanilang kasalanan. Alam niya na kapag ang tao ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, dito kanya pupuntahan. Nakuha mo? Kanya pinipilit itong tama naman na buhayin sila sa roho. Para magsisi sila. Anong sagot ng Panginoon? Anong sagot ni Abraham? Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi nila paniniwalang kahit isang patay ay muling nabuhay. Question. Life is a matter of choice. Bakit? Sabi niya, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, nakuha niyo, kahit share ka ng share sa kanila, kung hindi nila pakikinggan yan, useless. Nakuha niyo. Kaya nga, ang opinion natin, personal ko itong opinion, nirespeto ko ang inyong mga opinion. Ang opinion natin, pumupunta tayo as a symbol of the prophet of God. Pag sinabi prophet, we are a mouthpiece of God. Amen. Bitbit natin ang aklat ni Moses, that is the Bible. At itong Bible na to, ipinabahagi natin doon sa mga 5 kapatid. Alam mo, pupunta tayo doon. Hindi para doon sa patay. Pumupunta tayo para palalahanin sila. Hoy! Yung pamilya natin, hindi tumanggap kay Jesus ka nandun sa impyerno. Nananalangin para sa iyo. Hindi yung patay, hindi yung buhay ang nananalangin sa patay, kundi ang patay ang nananalangin para sa buhay. Dahil ayaw nila ng mga taong na doon na makasama mo sila doon. Kaya ikaw na tumanggap sa Panginoon, tayo ang responsible, tayo ang inutusan ng Panginoon para sa kanila. Amen? Amen. Kaya nga po, for the glory of God, walang lamang na may tataas, kundi ang Panginoon. Ayun, iikot-iikot, meron akong 3 pupuntahan. Sabi ko nga, hindi sila para doon, mamimigay tayo ng trust. May bag ako, diretso na ako doon. Alam ko naman, ngayon pa, meron pa naman tao sa ano. Hindi ako sumabay doon sa November 1 kasi hindi ko alam kung saan lalagay yung mga sasakyan ko. Pero at least kahit ilang piraso yun, kaya paano maabutan ko lang sila. Amen. Pwede ang marunong mag-share bibigyan mo sila ng trust. Kahit paano, makapagpagbasa sila ng salita ng Panginoon. Amen. Tayo ang inuutusan ng Panginoon. Hindi yung mga taong buhay. Mga testimony na lang yun. Oy, alam mo, si kapatid na ganito, nasa langit yun. Ako yung kanyang representante. O, sabi nila, masarap doon, kaya kailangan basahin nito. Amen ba yun? So, gusto kong mapansin ninyo ito. No? Kung bakit tayo pumupunta doon, hindi para doon sa patay, hindi para doon sa mga buhay. Palalahanan sila na dalawa lang ang pwede nahantungan ng tao. Kaya nga pinipilit natin sa mga anak ko, sinasabi ko, someday na yung natin. Someday na, ganito. Lagi sa matter of choice, hindi sila magplase. Gusto nila yun. Pero gusto ko pong sabihin sa kanila, hindi porke, tawag nito, tagapangaral ka ng salita ng Diyos, ligtas kayo, ang kaligtasan personal. Hindi mo pwede sabihin, hindi kayo pinalalahanan. Pagsimba. Amen ba? Pangalawa, tapos na po ito. Pangalawa. 2 klase ang pintuan at daan. 2 klase. Sabi natin dyan, Matthew 7:34, pumasok kayo sa makikot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Verse 14, ngunit makikot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo yun. Pasinin natin yung mga 2 pintuan. 2 daan. Hindi 200 200. No. Abi dyan, yung word na 30 may pintuan. Yung 40, 30 may daan. So, pinapakita ko lang po yung mga bagay na yan. No, sabi dyan, yung daan ng malapad, saan daw pupunta? Sa kapahamakan. Bakit? Kasi,
Zimbabwe, alam niyo Zimbabwe? No? Alam niyo yung mga taga-Zimbabwe? Alam niyo po yun? Alam niyo yung salitang yan? Ang Zimbabwe na ibig sabihin, Zimbabwe. Atin ba ako o hindi? Ha? Pero mansayo sa Zimbabwe. Ano yung masama? Mansayo. Oo, Zimbabwe, di ba? Pero sa atin, Zimbabwe yun. Yung mga Zimbabwe. Kaya Zimbabwe. No? So, kumbaga, sila yung mga okay lang. Naintindihan naman ako ng Diyos eh. Para naman to sa pamilya ko eh. Okay lang. No? At least kahit paano, nag-pray naman ako. Yung pong ina-attendan namin Pastor Boots dati doon sa isang grupo. No? Hindi na sila nagsisimba. No? Hindi na sila nagsisimba. Ang katwiran nila, baka daw sila, dahil yung turok-turok na, no? Para daw di sila madapuan o maturukan. Mga ganun po yung kanilang paniniwala. Kaya ako, Pastor, kasi niyayaya ko siya eh. Yung Bible studies doon sa kanila. Di ayaw na kumagin. Dito na lang po ako, sabi mo, dito na lang po ako sa bahay. At least nakakasamba na ako sa Diyos. Ganun ba? Opo, sabi mo gano'n. So maraming mga debate na nangyari. Pero I respect doon sa mga ganong klase ng mga decision. Kumbaga, ginagawa ko naman ang party ko eh. Ginagawa ko naman. Sumasamba naman ako eh. Pero may isang bagay na nakakalimutan. Kailangan mo rin yung fellowship na katulad dito. Hebrew 10:25, ano sabi niya? Huwag kalitaan, dumalo sa katitipon na ginagawa ng ilan. Bagkus, kayo ay magpalakasan. Kaya true fellowship, kahit pa paano, sa pamamagitan ng word ng Panginoon, lumalakas ka. Amen ba? Through this fellowship, kahit pa paano, napapalahanan ka ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Amen. Kasi kapag hindi na tayo sinisip, akala natin normal lang, pero hindi pala natin alam, hindi pala normal yun. Amen. Kaya through fellowship, napapalalahanan ka ng Panginoon. Through the Word of God. Sa mga nagsasalita, sa mga nagpapasa, kinukonfirm na pinapasa mo sa pamagitan ng fellowship, kinukonfirm ng Word ng Panginoon. Through fellowship. Amen. Dito napapalakas ka. So, ibig sabihin, sabi nila, pinto ang malapad, daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Kaya itong mga to, Zimbabwe. No? Kung magawa mo, Holmes Bar, isa lang naman yun eh. Naintindihan naman ng Panginoon yun eh. Papapatawad naman ng Diyos, okay lang yan. No? To the point na minsan, nakakompromise na natin ang buhay ng Kristiyano natin. Baka hindi natin alam kung malakad na pala tayo doon sa malapad na daan. Ang tungo nito ay ang kapahamakan. No? So, i-check din po natin, baka hindi dinadaanan mo. Sinasabi ko, Kristiyano, may mga naniniwala, again, no? Doon sa mga tao, nirespeto ko yung kanilang mga doctrines. May mga nasasabi yung salvation ay hindi nawawala. May mga nasasabi yung salvation nawawala. Ako, I stand. Doon sa salvation ay pwedeng mawala. Kung ano man yung bilga, I respect ka. Pero ako, I stand, yung salvation ko pwedeng mawala. Bakit? No? Hindi pormal Kristiyano ka, pupunta ka ng langit. No? Hindi pormal tinanggap mo na si Jesus, pupunta ka ng langit. Ang dami mga verses sa Bible. Ano yung isang verse? Matthew 7 yata, 7:21, kung hindi na nakamali. Sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Anong sinasabi nung sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, Panginoon, karapat-dapat akong pumasok sa iyong karyan dahil ako'y nangaral, dahil ako'y nagpalanas ng demonyo. No? Sabi niya gano'n. Ano sagot ng Diyos sa kanya? No? Umalis ka, hindi kita nakikilala. Nakuha niyo po? No, hindi lahat. Ano sinasabi ng Panginoon? Sino na makakapasok? Ang makakapasok lamang dito sa karyan ko ay yung mga taong sumusunod sa aking pagmamahal. Ano ko ba yun? Kaya kung minsan, hindi mo masabi Kristiyano ka eh. Baka naman, kaya po tayo
ay nagiging Kristiyano at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, nagpapatuloy na pagbasa ng salita ng Diyos, para po tayo ay maging kawangis ng Diyos. Amen po. And that is the purpose, to become holy. God is holy. Amen. And you will become holy. Kaya pinapractice natin dito sa lahat to become holy. Amen. And Brother Robert, hindi ka naman nakakasalan. Nakakasalan pa rin. Kaya nga nasa tayo ng grace eh. Pero huwag ka naman manatili doon sa kasalanan na yun. Amen. Huwag mong hayaan na yung sin na yan ang dahilan para tayo pumunta doon sa dagat-dagatang ako. Amen. Alam natin yun. Kaya nga po mahalaga sa atin bilang isang mananampalataya. Kaya nga, meron pang sinasabi ang Biblia doon sa Revelation chapter 2 na kung saan yung, sabi niya, ano di ba sabi niya doon, yung pag-ibig? No? Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Dati yung ginagawa mo. Nabasa niyo na yun. Amen. Sabi niya, dati, mainit ka. No? Dati yung ginagawa mo, pero ngayon, sabi niya, magsisi ka. Ang gawin mo, ginagawa mo dati. Nabasa natin yun. Amen. At kapag, sabi ko, ang verse na yun sa chapter 2, at kapag hindi ka nagsisi, bababa ako, pupunin ko yung ilawan sa iyo. Ano kayo po? No. So, kumbaga, pinapakita lamang natin sa personal na ito, na kung saan pwedeng mawala. Kaya hindi porke Kristiyano tayo, no, ay hindi pwedeng mawala yung kaligtasan na yan. Kapag tayo nagpapuntik-puntik, kapag tayo Kristiyano sa puso, hindi Kristiyano sa puso. Kaya pinipilit natin lumakad ng may katwiran, ng may kabanalan, ng may karutingan ng puso. Amen ba yun? Hindi tayo tinanggap ang Panginoon Jesus, no, para lamang maisalba natin ang ating sarili papunta doon sa dagat-dagatang impyerno. No. We must pay the price. We must pay the price. If you want to serve God, marami kang babasagin sa iyong buhay. If you will follow God. Amen. Verse 14, kaya makikita nyo, ngunit makimot ang pintuang at makitid ang daang papuntang buhay. Makitid daw, makipot yung daan papuntang buhay at kakaunti ang nakakatagpo doon. Makitid yung makitid yung daan papuntang buhay. Sino yung buhay? Sino yung daan na to na dinadaanan mo? Sino yung daan ng buhay? Alam naman natin yan. John 14:6, sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta kundi sa pamamagitan ko. Kaya mayroon maging Kristiyano. Di ba? Kung wala kapustusan ng Espiritu Santo, we must still live in sin. Di ba? Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin kayang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ako po, personal, walang laman na maitataas. Marami na rin ako napasukan ng mga religious organization. Marami akong pinasukan. Kaya hindi reliyon ang pwedeng bumago ng iyong buhay, kundi yung relasyon mo sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang kayang bumago ng iyong buhay. Kasi nung nandun ako, yung pa rin yung bisyo ko, yung pa rin yung ugali ko, yung pa rin yung mga ginagawa ko dati, wala namang pagbabago. Eh, hindi umatin ako sa mga reliyon niya. Umatin ako sa born again, umatin ako sa Jehovah, umatin ako doon sa isang partner ng occultism, umatin ako sa ILC. Sinubukan ko po lahat yan. Pero yung ugali ko, yung bisyo ko, yung ginagawa ko, same pa rin. Hindi pa rin ito na bago kahit ma-attend pa ako sa isang born again church. Yun pa rin. Pero nung na-experience mo, na tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, personal na Panginoon sa iyong buhay, doon ko lang na-experience. Totoo at walang halong biro. Ang born again is real. Amen. Kaya nga siya karanasan eh. Tama sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sa ng bagong nilalang. Wala na dati pagkatao. Totoo yan eh. Bakit mo nasabi totoo? Ako yung buhay na pagkatao.
kayo yung buhay na patotoo. Amen. Nawala. Yung mga bagay na dapat mawala. Amen. Kaya nga, mahirap eh. Kung wala ang Panginoon, talagang hindi mo kaya. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, lumalakad tayo kahit mahirap. Yung mga dating barkada mo, oy, hindi ka ba? Meron ka sa akin. Shot. Di ba? Eh dahil makipag niya eh. Hindi siya. Di ba? Tinatanggihan mo. Naku nga po. Kaya nga sabi na yung daan na yan papuntang buhay, walang iba, kundi ang daan yan, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Tapos na. John 10:7. Kaya muli sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ano daw po? Ako ang pintuan ng dinaraanan ng mga tupa. Naku nga niya. Kung tupa ka, si Jesus ang kadaanan mo. Pero kung di tayo tupa, kapit tayo, ibang dinadaanan natin. Naku nga po, siya yung pintuan. No? Siya yung daan, siya yung pintuan. Kasi nasabi ng Panginoon. Kaya po, konti eh. Kaya pansinin ninyo, kapag nangangaral tayo, nasalita ng Diyos, hihingi tayo ng mga 5 to 10 minutes para mag-share ng word of God. Sasabihin, wala po akong oras. Ang dami ko pong gagawin. Di ba mahirap? Kaya po, konti rin yung nakakasuntong eh. No? Kaya pag mo sa Bible study, no? Kaya siya na lang po, puntahan nyo yung makasalanan po yun eh. No? Naka-experience na po ba kayo ng gano'n? Nakakatok ka sa bahay, tapos pagkatok ko sa bahay, hihingi ka ng mga 5 to 10 minutes na para mag-share ng word of God. No? May iba, pinapakinggan ka naman. Yung iba naman, naupalasin ang panahon. Mahirap eh. Diba? Kaya nga makikid at mahirap yung dadaan, kakaunti ang nakakasumpong nito. Pero pasinipunin nyo. No? Based on the population, iilan yung mga Kristiyano o konti lang rather dun sa mga paniniwala ng iba. Tingnan nyo, pumunta kayo grabe sa Manila. Diba? Diba sa ang gobyerno? Hindi namin yung mga Kristiyano. Diba? So, ang ibig ko sabihin dito, para po tayo makarating doon sa daan, papunta doon sa Ama, ang dadaanan natin ng iba, kundi ang Panginoon Jesus. Amen. Siya lang. Pagtiisin mo yung mga bagay na yun, mahirap. Kahit mahirap, at least, alam mo, yung iyong destiny ay papunta doon sa buhay na wala kang tayo. Amen. Bilang panghuli at pangwakas, tapos na po. Sabi ng Bible, ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan pinarating. Sa Tiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad nawawala. What's the point? Sabi niya dito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mga mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Alam ba? Kaya, ngayon pa lang, no? Ibigay na natin, no? I-assure na natin yung ating kaluluwa sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas eh. Total, makakit ka na rin lang eh. Makabuti ka na. Amen? Nandiyan ka na rin lang naman eh. Nasasabi mo na born again ka, nasasabi mo Kristiyano, ayusin mo na. Amen? Hindi yung Kristiyano ka ngayon, mamaya hindi. No? Ayusin mo na. Daanan mo na yung dinadaanan mo na ngayon. Hindi yung parang, ako nga po, no? Hindi na natin alam ang bukas. Kaya ngayon pala, no? Bigyan na natin ng assurance yung ating kaluluwa. Doon tayo makapunta sa piling ng Diyos. Amen. Bigyan natin ito ng assurance. Ay sila Jackie, bata pa yan. Bigyan natin ng assurance ang ating sa'yo. Sayang. Tagal na kumatin. Tapos, yung kainan ng pala. Diba? Bakit? Kasi wala pa pagbabago. Gawin natin yung kailangan natin ng dati. Hindi lahat tinawag gusto. Hindi lahat.
May kanya-kanya tayong function in the body of Christ. Gawin mo yung function mo in the body of Christ. Alam niyo po ito, yung balahibo sa ilong. Alam niyo po yung purpose niya. Yung purpose niya para magsala ng alabok doon sa ating ilong para hindi pumasok yung bilis sa loob ng ating bago. Yun ang purpose niya. Maliit man lang siya, maliit na bagay lang siya, pero ang laking tulong niya sa iyo. Amen ba? Kaya mo kung sasabihin, mas talented siya, mas anointed siya, mas marunong siya. Huwag mong tingnan yun. Kahit balahibo ka lang ng ilong ngayon, at least nagpa-function ka as a body of Christ. Amen. Naalala ko po rin sinabi ng pastor ko sa amin ng pag-aaral. Yung natawag ko, ang pahit siya pakinggan doon sa amin, sa Tagalog. Tawag sa English yung ano ba alam? Ano? Alam niyo yung ano? Anus. Kumbaga, ang baho. Tama ba? Sabi, kinuha ka lang po. Baka kasi kasawan ako ni Pastor Jose ng perjury. Kasi ginamit ko yung kanyang station. No? Ano ba? Kung hindi kaya mag-function yun, tingin mo, anong mangyayari sa iyo? Diba? Lason. Kasi hindi lumalabas yung dumi. Hindi ba? Kaya kapag hindi tayo function ng tama, in the body of Christ, no? Ano mangyayari? No? Unti-unti natin pinakabalik. Kaya, sa atin, no? Kailangan natin magkaroon ng assurance para kayo. Amen ba yan? Sige, tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa mga salita na aming narinig. Ang panalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kami tulungan na lumakad ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong kabanalan. Sa ganang amin, hindi namin kaya. Pero sa tulong ng iyong Espiritu, malalampasan po namin ang lahat ng gawa ng laman, ang lahat ng gawa ng demonyo. Tulungan niyo po kami mamuhay ng may kabanalan, ng may kalinisan ng puso at isipan, at patuloy namin masumpungan ang purpose namin sa buhay. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga kaluluwa. At alumanan, ang pang mangyari dito, Panginoon, ay sa iyo kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na makawala kami sa iyong kamay. At pagpus, Panginoon, patibayin ang aming pong mga pananampalataya. Kumapit sa mga paniniwala sa iyong mga salita. Salamat po, ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito Diyos po lahat ng pagpo. Amen.